don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest. Ginawa ng malinaw ng Los Angeles Lakers star na si LeBron James na ang paglalaro kasama ang kanyang anak na si Bronny sa NBA ay isa sa kanyang mga pangarap. Ang pangarap na ito ay nagkatotoo ngayong off-season nang i-draft ng Lakers si Bronny mula sa USC bilang 55th overall pick sa ikalawang round. Simula noon, marami na ang usapan at inaabangan kung kailan nga ba maglalaro sina LeBron at Bronny sa parehong court sa unang pagkakataon. Bagamat ilang linggo pa bago magsimula ang regular season at kailangan pang maghintay ang opisyal na sandali. Nangyari na ito sa unang pagkakataon sa isang preseason game sa pagsisimula ng ikalawang quarter ng laban ng Lakers laban sa Phoenix Suns noong linggo ng gabi. Ang sabay na paglalaro ni LeBron at Bronny ay markado bilang unang pagkakataon sa kasaysayan ng NBA na naglaro ang mag-ama, magkasama man sa iisang team o bilang magkalaban. Matagal na itong hinihintay at tiyak na isang alaala na babaunin ng pamilya James magpakailanman. Naglaro si Bronny sa unang 4 na minuto ng second quarter, ngunit hindi pumasok ang kanyang tanging shot bagamat nagtala siya ng isang rebound at 3 turnovers. Inaasahan na gugugol si Bronny ng karamihan ng kanyang season sa G League para mag-develop, ngunit malinaw na gustong ibigay ni Redick ang sandaling ito sa mag-ama sa ikalawang preseason game. Nitong linggo ng gabi, hinarap ng Los Angeles Lakers ang Phoenix Suns sa ikalawa sa kanilang 2 preseason games sa Acrisure Arena sa Palm Desert. Maglalaro ang Lakers ng kabuuang 6 na preseason games. Ito ang unang laro ng season para kina LeBron James at Anthony Davis, kaya't nabuo ang buong starting lineup ng Lakers sa unang pagkakataon. Para naman sa Suns, kumpleto ang kanilang lineup maliban kay center Jusuf Nurkic na may iniindang thumb injury. Habang nakuha ng mga regular starters ng Lakers ang magandang kalamangan sa kanilang mga minuto, hindi naayos ng mga young players sa dulo ng bench ang pagtatapos ng laro, kaya't nanalo ang Suns sa score na 118-114. Mabilis nagsimula si Davis na nakakuha ng lob pass mula kay Austin Reeves at nagtala ng 3-pointer. Nahanap din ni Davis si D'Angelo Russell para sa isang layup na nagbigay sa Lakers ng 11 sa 7 na kalamangan sa simula. Sa simula ng ikalawang quarter, gumawa ng kasaysayan sina LeBron at ang kanyang anak na si Bronny James bilang unang mag-ama na maglaro sa iisang NBA game. Naglaro si Bronny ng 4 na minuto ngunit hindi nakapag-score bago bumalik si Lakers coach JJ Redick sa kanyang regular na mga players. Nagpatuloy si LeBron sa kanyang magandang laro bago matapos ang half. Nagtala ng 2 tres at isang lob pass kay Davis. Sa halftime, may 19 na puntos si LeBron, 17 puntos para kay Davis at 12 puntos naman kay Russell na nagbigay sa Lakers ng 69-57 na kalamangan. Tulad ng inaasahan, hindi na naglaro ang mga star players ng parehong team pagkatapos ng first half at nagsimula sina Christie at Jackson Hayes bilang kapalit nina James at Davis. Unti-unting nakabawi ang Suns laban sa mga reserves ng Lakers sa pagtatapos ng ikatlong quarter, ngunit nakapag-shoot si Gabe Vincent ng 3-pointer sa buzzer para ibalik ang kalamangan ng Lakers. Matapos ang laro, tinanong si LeBron James ng mga reporters kung ano ang naramdaman niya na makalaro si Bronny sa unang pagkakataon sa isang NBA setting. Parang hindi totoo, sabi ni LeBron, ayon kay Jovan Buha ng The Athletic. Ito ay tiyak na isang sandaling hindi ko makakalimutan. Napaka-cool, dagdag pa niya. Nang lumabas kami mula sa timeout at magkatabi pa rin kami, tiningnan ko siya at parang The Matrix o isang bagay, hindi lang siya parang totoo. Nagbigay rin ng komento si Bronny sa mga reporters pagkatapos ng laro at mas magaan ang kanyang reaksyon tungkol sa sandaling iyon. Palagi kong iniisip, yan ang tatay ko dahil literal na tatay ko siya, sabi ni Bronny ayon kay Buha. Eto na kaya ang magandang senyales para sa Lakers para makamit ang kampeonato ngayong taon. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, pagkatapos ng 4 na araw ng training camp sa BYU, Hawaii, nagtungo ang Warriors sa University of Hawaii noong Sabado ng gabi para sa kanilang unang laro sa NBA preseason. Nanalo sila laban sa Los Angeles Clippers sa score na 91-90 matapos ang isang buzzer-beating 3-pointer mula kay Lindy Waters. Napakagandang paraan para tapusin ang isang mahusay na linggo, sabi ng coach ng Warriors na si Steve Kerr pagkatapos ng panalo. Maliban kay Waters, hindi naging maganda ang shooting ng Warriors. Nangunguna sila sa halftime, ngunit nag-shoot lang sila ng 37.3% mula sa field sa unang 2 quarters at 20%
mula sa 3-point line. Mas lumala pa ang mga numero habang tumatagal ang laro. Sa kabuuan, nag-shoot ang Warriors ng 33.7% mula sa field at 22.9% mula sa 3-point range. Si Waters ang naging bayani ng laro, nag-shoot ng 5 3-pointers kabilang ang 4 sa 4th quarter. Shoutout kay Lindy Waters, sabi ni Warriors guard DeAnthony Melton. Alam ko mula sa umpisa natatama si Lindy ng malalaking shot ngayong gabi. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng 4 na 3 mula sa kanya ngayong gabi. Nag-shoot si Lindy at proud ako sa kanya. Dagdag ni Kerr, magaling siyang shooter pero hindi lang siya basta shooter. Maganda ang kanyang size at hindi lang siya spot-up shooter. Tulad ng nakita sa huling shot niya, nagmula siya sa isang pin down. Kaya mahusay siyang mag-shoot kahit gumagalaw pero naiintindihan din niya ang laro. Natutuwa kami na nasa team siya. Nagustuhan namin siya noong nakalaban namin siya dati. Magaling ang trabaho ni General Manager ng Warriors Mike Dunleavy sa paghahanap sa kanya at pag-trade para makuha siya. May mga kasanayan siyang bagay sa aming estilo ng laro. Hindi isa o dalawang players ang unang pumasok mula sa bench, kundi isang buong bagong 5. Ang pangalawang unit ay binubuo ni Podziemski, GP2, Buddy, Kyle Anderson at Kevon Looney. Agad namang nag-block si Looney ng isang shot at nagkaroon ng 5-0 run ang grupo para itabla ang score. Si Moses Moody ay pumasok sa huling 5 segundo matapos makalamang ang 5 ito sa Clippers. Si Loon pumasok at agad gumawa ng kanyang trabaho, sabi ni Kerr. Nagpapaandar siya ng mga bagay-bagay. Hindi ito mapapansin pag set ng screen, pagtulong sa depensa pero tumutulong siya sa pagpanalo. Ang preseason opener ay isa pang halimbawa ng komplikadong sitwasyon ni Moody pagdating sa dami ng player, gayon din kung paano niya napipilitang bigyan siya ni Kerr ng mas maraming pagkakataon. Bagamat halos hindi siya naglaro sa unang quarter, nakakuha si Moody ng 8 puntos sa first half, pangalawa kay Steph Curry. Sa kabuuan, nagtapos siya ng 12 punto sa 13 minuto sa 4 of 9 shooting at naipasok ang 2 sa 5 3-point attempts niya. Ang plus 14 ni Moody ang pinakamataas sa laro at mayroon din siyang 4 na rebounds. 3 rito ay offensive, 2 steals, 1 assist at 1 block. Ang pinakaikinatuwa ni Kerr ay ang bilis ng pagbitaw ni Moody sa kanyang mga shot at ang paggawa ng mabilis na desisyon, ang dalawang aspeto na binigyang diin ng coach para sa pag-unlad ng guard. Maganda ang ginagawa niya sa camp ng mabilis na pagpapatama ng shot at paggawa ng desisyon ng mabilis na siyang priority number 1, sabi ni Kerr. Magaling siyang shooter at nasa punto na siya ng kanyang career kung saan nararamdaman niya ang close out. Sa tingin ko, noong simula ng kanyang career, medyo nag-aatubili siya. Pero mas maayos ang daloy ng opensa kapag kinukuha at ibinabato niya agad at gustong gusto ko kapag ginagawa niya iyon na ginagawa niya buong linggo. Ang susunod na laban ng Warriors ay sa Miyerkules ng gabi laban sa Sacramento Kings. Si Lindy Waters na kaya ang susunod na Splash Bros para kay Steph Curry? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.